mga kaibigan, ano ngang sabi dito? Ang bawat departamento ay merong obligasyon na mag-report. Ang sabi, 3 beses sa isang taon. Kailangang mag-report ng 3 beses sa isang taon o every 3 months ba 'yun, 'no? May sinasabi si ano, yung, COA commissioner, eh, every every 3 months yata, ano? Or nakalimutan ko mga kaibigan yung eksakto 'no. Pero eto po yung sinasabi ng COA commissioner no'n, Heidi Mendoza, na kailangan daw mag-report ng bawat departamento 3 times mga kaibigan sa loob ng isang taon. 3 beses sa loob ng isang taon kailangang bumalik ang mga departamento sa Kongreso at mag-report kung paano nila ginastos yung budget na binigay sa kanila ng Kongreso. Dahil karapatan po 'yan. Ang Kongreso ang nagbigay sa kanila ng budget, sila ang merong tinatawag na the power of the purse at sila din po ang may karapatan para mag-scrutinize, para tingnan nila at alamin kung yung budget na binigay nila ay nagamit ng tama or ito ay winaldas lang, 'no? So, yan po mga kaibigan ang katotohanan. So, ano na naman ba? Problema na naman ba natin ngayon ang paghingi ng budget ng Office of the Vice President? Mga kung ano-ano na naman ba ang sasabihin na siya ay pinopolitika? Tanong lang natin 'yan mga kaibigan 'no, tanong po natin 'yan. At patungkol naman, sabi ni Jonel Adaw, yung flood control niyo bilyon-bilyon. Okey 'no, dahil sa nabanggit mo ang flood control, o sige pagbibigyan kita sa flood control na 'yan 'no. Tutal nabanggit mo na, eh, 'no. So, okey. So, ano muna tayo ha, bago natin ipagpatuloy 'yan. Eto muna, flood control. Gusto ko lang siyang pahiyain 'no, gusto ko lang siyang mapahiya at masampal ng katotohanan 'no. So, tingnan natin 'no, ipapahiya lang natin itong tao na 'to 'no, para malaman niya ang katotohanan. Mapapahiya ito talaga 'no, okey. Ipapahiya ko lang siya, sasampalin natin 'to ng katotohanan. Flood control pala ha. Ito mismo kinatatayuan ko, nakalagay yung Okey. unang pumping station para sa Flood control pala ha. Yun nga lang, matapos nitong bumigay noong 2024, inilipat yan sa kabilang kalsada. Pero ang Eto, kwento ng mga residente, never daw nilang nakitang gumana ang proyekto. Huwag na po tayo magpupuri. Alam naman ng buong bansa na nagkakaraket sa mga proyekto. Nagkakaraket. Nakikipagsagwatan Nagkakaraket. pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga kababayan. Hiya naman kayo. Mahiya kayo. Dito sa mismo kinatatayuan ko, nakalagay yung unang pumping station para sa flood control project ng Estero de la Reina. Yun nga lang, matapos nitong bumigay noong 2024, inilipat yan sa kabilang kalsada. Pero ang kwento ng mga residente, never daw nilang nakitang gumana ang proyekto. Sige ha, sige ha. Anong sabi? Okay. Ang proyektong ito mga kaibigan ay ito ha, 2020, flood control project na ito, 2020. Sino ang presidente? Si Duterte, 'di ba? Si Duterte. So anong sabi ng mga residente? Never nilang nakita na gumana. Noong 2024, mga kaibigan, 2024, sinong presidente? Ang Pangulong BBM. Noong 2024, mga kaibigan, anong nangyari? Bumigay. Bumigay siya. Meaning to say, mga kaibigan, nasira kaagad, hindi pa nga gumagana, nasira na, bumigay. 2020, mga kaibigan, si Duterte ang Pangulo ng Pilipinas. So ano yan? Malaking sampal yan sa iyo, no? Sa mga DDS na nagtatanong ng flood control, malaking sampal to sa inyo. 2020, ang tatay nyo ang nakaupo. Okay, ano pa? Sige, gusto niyo talagang masampal ng katotohanan, eh.
pa. Na-discovering nakatenga lang at nasira pa ang ilan sa mga flood control projects sa Metro Manila. Ang mga contractor niyan kabilang sa mga kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa mga proyekto Dali, ang retarding basin at gagamitin ko pumping yung station ano. sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. Wait. Gamitin natin itong ano, para, yan. So, pahiya kayo, no? Mga DDS, no? Kasi, ang may pagkukulang, ang tatay niyo. Ang administrasyon ng tatay niyo, ang may pagkukulang. Ngayon, napapahiya kayo. Diba? Ganun lang yun. Biruin nyo, ang Pangulo ng si PBBM ang pinagtatanungan nyo ng flood control. Yun naman pala ang may kasalanan ay ang tatay nyo. Ang administrasyon ng tatay nyo. Diba? So ngayon, pahiya talaga kayo. No? Okay. Okay, yung pangalawang video. Okay. Ito pinuntahan namin to kanina. Itong itong Reyna Regente. Pinuntahan namin to kanina. Yan, ito ha, Reyna Regente. Na-discovering nakatenga lang at nasira pa ang ilan sa mga flood control projects sa Metro Manila. Ang mga contractor niyan kabilang sa mga kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa mga proyekto ng St. Timothy ang retarding basin at pumping station sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. 94 million ang halaga nito, pero ayon sa mga residente, hindi naman daw gumagana. 94 Sa Quezon million. City naman, isa pang proyekto ng St. Timothy, ang Talayan Creek Pumping Station. Target sana itong makumpleto noong Mayo, pero hanggang ngayon, wala pang gamit at walang abiso. Huwag na po tayo magkumpare. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya kayo. Na-discovering nakatenga lang Ano to? at nasira pa ang ilan sa mga 2022, never gumana. No? Never gumana. At nung pumunta nga kami kanina, guys, no? Dinalaw namin ito kanina sa Binondo, no? Dinalaw namin to. Alam nyo ba, ang sabi ng nakausap namin doon, tinuloy siya. Tinuloy nitong March, no? Sa panahon ni PBBM. At yung ginagawa ay, may tawag siya eh. Tawag niya. I-ano na lang natin. Ipalabas ko yung video ko, ha? Yan, para makita nyo. Okay, ha? Grabe mga kaibigan ang ginawa dito ng Duterte administration. Grabe talagang kapalpakan. No? Sobra ang kapalpakan ng Duterte administration. Okay. So yan talaga ang ano nyo, ang gusto nyo. Ganyan kapalpak. Yan. So ito. na-resume ang project na ito nitong March. So mga kababayan, eto na po isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Nandito po tayo sa Reyna Regente Bridge. Dito po makikita natin ang flood control project na minsan nang naibalita ang mga kaibigan ng mga mainstream media. Kanina mga kaibigan ay may nakausap po tayo na isang nagtatrabaho dito. At sabi nga po niya na na-resume ang project na ito nitong March. So mga kababayan, eto na po ang nangyayari dito. Meron po ditong retaining wall project na tinatawag. Ito po ay may taas na 15 meters at 6.5. Ang contractor po nito ay ang St. Timothy. Isa na po mga kaibigan ay nabanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang report tungkol po sa mga flood control na guni-guni at ang iba naman ay mga maanomalya. So ay po tayo ng update sa inyo kung ano po ang nangyari dito sa mga flood control projects at dito nga po sa retaining wall
na ginagawa ngayon. Ito po muli si Admin Rich ng Vloggers ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. So, yan pinuntahan namin, no? At ang sabi nung nakausap namin na gumagawa doon, no, sa retaining wall ay ayun nga mga kaibigan, yun ay parang natenga siya, no? Pagkatapos ang contractor daw ang nag-ano nun, ang humahawak, no, na contractor ay ang St. Timothy. At ngayon, yung pinagpapatuloy nila, nag-resume siya nung March. At ang ginagawa naman nila ngayon ay retaining wall, no? Na may taas na 15 meters at 6.5 meters naman yung sa flooring, no? So, yun po mga kaibigan, itinutuloy. So, eto mga kaibigan ay sinimulan pa sa panahon pa ng dating Pangulong Duterte, 2022. 2020, take note 2020 ha. 2020 panahon siya ng patapos na, no? Medyo patapos na ang pandemic. 2020, 21, 22. So, natenga siya mga kaibigan, no? At kung titingnan natin, dapat ay mabilis lang ang paggagawa kasi hindi naman masyadong mahaba mga kaibigan yung flood control na yun, no? So kung titingnan natin, matatapos yun kahit 2 years. Pero hindi siya natapos, natenga siya. At ngayon, sa Administrasyong Marcos, ipinagpatuloy po ito sinimulan nung March. At yan nga mga kaibigan, no, nag-update tayo at babalikan pa natin yun kung ano na ang nangyayari doon. So isa po yan, no, St. Timothy din ang contractor, no, na nagkumuha ng project na to. Isa doon sa mga binanggit, no, ni PBBM na merong mga maanomalya, may mga proyekto na mga guni-guni. Kasi mga kaibigan, tingnan nyo ha, nung natapos na po, no, patapos na po si dating Pangulong Duterte, ang sabi po na sa report, mga kaibigan, no, sa report po ay 11,340 ang mga flood control projects na natapos ni Duterte. At ito po mga kaibigan, take note ha, daang-daang bilyong piso. Pero bakit ganon, no? So yan po mga kaibigan, isa pa. Ano pa ba? Ito pa. So, never siyang gumana, mga kaibigan ha. Ulitin natin ha. Never na gumana. Okay. Ang ilan sa mga flood na-discovering nakatenga lang at nasira pa ang ilan sa mga flood control projects sa Metro Manila. Ang mga contractor niyan kabilang sa mga kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa mga proyekto ng St. Timothy ang retarding basin at pumping station sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. 94 million ang halaga nito. Pero ayon sa mga residente, hindi naman daw gumagana. Sa Quezon City Hindi naman, gumagana. isa pang proyekto ng St. Timothy, ang Talayan Creek Pumping Station. Target sana itong makumpleto noong Mayo, pero hanggang ngayon, wala pang gamit at walang abiso. Huwag na po tayo mag-corporate. Alam naman ng buong bansa na nagkakaraket sa mga proyekto. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Na-discover, Diba? nakatenga. Pa. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Madalas bahain ang kalingan tuwing masama ang panahon. Davao Doon to. constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo at sinusunod ng Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 Eto guys, eto yung ano dito, no, yung mga, eto yung sa ano, kay Bongo, no, kay Bongo.
construction firm ng kanyang family, no? Nakakuha sila ng mga malalaking mga proyekto sa gobyerno, no? Construction ito. Na kung titingnan natin, bawal yun mga kaibigan kasi si Bongo po ay nasa gobyerno, pero siya pa ang at ito mga kaibigan, no, sa Davao, no, flood control sa Davao City, na alam naman natin na binabaha palagi. Ilang dekada na ang mga Duterte sa Davao City, pero hanggang ngayon binabaha po ang Davao City. Doon mo malalaman, doon mo makikita, no? So hindi po seryoso sa sa pagkontrol ng baha, sa pagpigil ng baha, hindi talaga seryoso. Dahil ilang dekada na sila, hinawakan nila ang Davao City, hanggang ngayon bumabaha pa rin sa Davao City. Magkano ang pera ni Pulong, budget niya na binigay sa kanya sa Kongreso? 51 billion. 51 billion, unprecedented. Ang sabi nga, first time in the history of the Philippines na merong isang kongresista na nakatanggap ng 51 billion. First time ito nangyari. Si Pulong Duterte under the presidency of his father. So ganyan po kakurap, no? So bakit ang Davao City ay patuloy pa rin na binabaha? Kung magagaling sila dyan na mga mayor, vice mayor, kongresista, kung magagaling sila na mga leader, hindi yan magbabaha dahil hinawakan nila ang Davao City since 1987.